Ang Malolos ay nakilala dahil sa naging mahalagang ambag nito sa ating kasaysayan. Matatagpuan dito ang simbahan ng Baraswain na naging piping saksi sa pagkakatatag ng unang republika sa Asya. May mga pangyayari sa ating kasaysayan noon na nagbunsod upang maitatag nga at maganap ang tinatawag nilang Kongreso ng Malolos. Nagpasimula na rin yan noong 1896 sa isang assembly na mga kasapi na katipon na pinatawag ni Bonifacio. At nabuo ang tinatawag nating revolusyonaryo gobyerno. Tumawag si Aguinaldo ng isang kapulungan dito sa Malolos. Ito yung tinawag ng Kongreso ng Malolos. At ito din ang nagtatag ng kaunang republika din sa Asya. Nagbukas ito September 15, 1898 yun. Nakasaya sa Malolos. Mula sa tinatawag na Palasyo Presidential, diyan sa ngayon ay Malolos Cathedral. Ang daan ay nilinyahan ng mga bulaklak, ng mga palamuti, nakalinya ang mga tao ng pasinayan ng unang republika hanggang sa Baraswain Church. Dahil doon sa Baraswain Church, doon idinawa sa Kongreso ng Malolos. Sa paglipas ng mahabang panahon, makikita ang malaking pagbabago sa bayang ito. Tingnan mo ang Malolos sa medyo sa itaas. Siyempre, mga kubo-kubo pa yan. May mga maayos sa mga daanan. Ang isang dinadaanan nila ay yung mga maliliit na ilog o yung mga daanan ng tubig dyan sa may gilid ng kasarian. Napakabilis ng paglago ng Malolos bilang sa pamayanan kung pag-usapan na ekonomiya. Siguro dahil sa ito ang isang daanan patungo sa norte mula sa Maynila. Lumulad ang mga kalakalan, hindi lang sa pagsasaka nagkaroon ng naging batayan ng kaalaran ng Malolos. Natayo iba-iba pang mga negosyo. At nung nakalipas na 3 taon ay naging syudad na ito. Ngunit sa kabila ng pag-unlad ng bayang ito, hindi nito naitago ang tunay na mukha ng lipunan, ang kahirapan. Ako ay isang anak mahirap. Sa aming pagmamasid sa paligid, nakita namin ang mga taong palaboy-laboy sa lansangan. Mga taong tila sundalo na nakikipaglaban sa hamon ng buhay. Ngunit may isang batang nakaagaw ng aming atensyon. Isang batang sumisikad gamit ang kanyang tribe. Si Jordan, ang batang mangangalakal. Halika, kilalanin natin si Jordan at samahan natin siya sa kanyang pakikipagsapalaran. Jordan Esquinto. Ilan taon ka na? 15. Saan ka nakatira? Sa Pampanga, Angeles. Pampanga, Angeles. So, paano ka napunta dito? Tatay ko tiga doon. Dito kami. Okay. Yan lang sa Baraswain. Nagulat kami noong malaman namin ang edad ni Jordan. Dahil sa liit kasi ng kanyang katawan, hindi namin inakala na siya ay 15 taong gulang na. Kaya nagtanong-tanong kami upang malaman ang posibleng dahilan kung bakit ganoon ang kanyang pangangatawan. You're asking me na meron tayong we have a 15-year-old male patient with a build-up of 10 years old male. Sa height niya, meron tayong tinatawag ng Broderick stunting. So hindi yung enough yung height niya and weight niya sa kanyang age. We can arrive with the impression or assessment of malnutrition. There are so many contributing factors when it comes to diagnosing malnutrition. First and foremost, we have the environmental factor like the housing. Told me that the patient is living in a squatters area. So, congested. So, hindi maganda yung kanilang ventilation. More or less, makakuha siya doon ng mga maraming diseases. Another factor is yung mga food supplement or the food intake of the patient. So, dapat, syempre, yung normal individual must eat 3 times a day.